Pag ganitong ano namin, ganito kaga, alas 3, nilalating namin yung lambat. Kasi yung isda, dadaan yan pagpaputok ng araw. Yun ang inaabangan namin. Sa ngayon, yung mahuli natin, kung mayroon, minsan makahuli tayo ng hasa-hasa, yung tinatawag sa amin dito buraw, or galunggong, kadalasan tawagin dito is salay-salay, or dalagang bukid, tinatawag dito is sulid, yeah, or uwan-uwan, yung ano, nahuli namin. Iba-iba klaseng isda. Pag minsan-minsan lang naman na kami makahuli. Pag naglao talaga, may nahuli na konti, pero mayroon talagang time na wala talaga. In these waters in the town of San Vicente, this group of fishermen wait hours for a catch that is never guaranteed. But they still take their chances if it means bringing something home to their families. Gikan sa pag-arya, gikan dali ato sa pag-arya. Pakiyawa na! Basudan niyo. O sa kilo, sakto. Ako po si Ronel Bulan, 42 years old. Nakatira po dito sa Barangay Samputan at dito po ako pinanganak sa Samputan. Bata pa lang kasi ako, nangingisda na ako eh. Sumasama-sama na ako noon sa nakakatanda sa akin. Nag-aaral pa lang ako ng elementary, doon ako nagsimula ng mangisda hanggang ngayon. May time naman na nung nagbibinatan ako, pumunta ako ng Maynila. Pagdating din ng Maynila, doon din ginawa ko, sumisisi din kami ng tahong. Doon. Tapos nakapagtrabaho sa mga agencies. Hindi sapat yung sahod mo kasi upa ka ng bahay. Tubig, kuryente, yung pamasahe, pagkain. Yung sahod mo napupunta lahat dun sa wala kang maiipon. Kaya sa tagal ko dun sa Maynila, napag-isipan ko na umuwi na ng probinsya. Kasi sariwa yung isda dito sa amin. Nakakamiss talaga. Ako nga pala si Adrian Bonabon, pinanganak sa Manila. 42 years old. Ngayon nandito sa Kabakungan. Paano kayo napunta sa pangingisda? Hindi, kasi nagbakasyon ako rito. Tapos sumama ko sa tiyuhin ko. Nagustuhan ko, kaya nagpabili ako ng bangka. Mas pinili ko mamuhay na rito. Masarap eh. Kasi tulad yun yung nakaka-excite, yung huli. Ibang-iba yung, lalo na kung may sibad ka, may huli ka. Hindi mababayaran ng kung ano man. Ganun kasarap. Pag may swerte ka, masayang uuwi. Minsan, luhaan. Hindi natin masabi, baga, kung ano yung bibigay sa'yo ng dagat, yun lang talaga ang maaasa mo, huwag ka nang maghanap pa ng iba. Agriculture and fishing is a major industry in northern Samar. The Rappler team visited the coastal towns of Allen, Victoria, San Isidro, San Vicente to check on local fisherfolk and the local government units on the fishery sectors in their towns. But if you ask a fisherman what his usual income is, it's likely he won't be able to give you a figure. Sa fishery sector, talagang yung kulang nila, yung mga fishing gears, yung mga fishing paraphernalias, at saka yung mga technologies na mga bago. Lalo na hindi sila nakaka-compete doon sa commercial mga fishing vessels. Kasi yung mga gamit nila, mostly mga bisagwan pa. Konti lang yung may motorized bangka dito sa amin. Ako po si Efren Sinadhan, 59 years. Mangingisda po, mga 33 years na sa pangingisda. There is only so much a fisherman can do when the weather is bad. Efren Sinadhan has been fishing for 3 decades. Over time, he has seen firsthand how the climate has changed. Dati, sabi ng lulo ko, yung hangin ng habagat,
parang natural lang yung lakas ng hangin eh. Kumbaga, hindi naman, tuloy-tuloy lang yung hangin nila. Pero, hindi, parang bagyo na ba? Kumbaga, namimintin lang yung hangin nila noon. Ngayon talaga, wala namang, hindi natural yung ihip ng hangin pag malakas na. Kaya, natatakot na kami doon sa laot pag may hangin na, tapos may ulan na, gano'n. Kakasabay na yung ulan at saka hihip ng hangin. There are days at sea when Efren would see commercial fishing vessels. They're easy to spot with their big generators, bright lights, and massive fish catch. Despite the stiff competition with big fishers, Efren labors for hours on end to provide for his family. Dati talaga nung wala pa yung yung commercial na fishing boat dyan, kasi isang pom ako doon, nagbibinta kami doon ng 50 kilos, tapos 100 yung mga 5,000, 4,000 yung gabi ko eh. Ngayon, nagsali yung mga commercial, naubos kasi yung mga maliliit pa na isda, inahakad nila, yun, wala na talaga yung maliliit na mangingisda dito. Yung tingi-tingi na lang ba, 5 kilos, yun, masaya na, 10 kilos, masaya na, yun. To protect their fisherfolk, municipalities in northern Samar have crafted their own local laws through the years. Oo, meron kaming Municipal Fishery Ordinance, enacted pa noong year 2000. Kaya nga, sinasuggest din namin na for revision na sana yun kasi yung protection ng mga unregulated fishing activity. Pero yung pinakamahirap doon sa ordinance is yung mga penalties kasi masyadong mababa. Mayroon, Municipal Fisheries Ordinance. 2010 pa yun, na-create. Yung mga provision dun about sa protection and conservation din sa marine and aquatic resources. Then nandun yung pag-regulate ng paggamit ng mga compressor, nandun din yun sa ordinance. Then yung pag-register ng mga bangkas at saka mga fisher folk. In the town of San Vicente, local officials are strict against commercial fishers who encroach the 15-kilometer boundary of municipal waters. The Philippines Fisheries Code has made municipal waters exclusive to small fishers nationwide. This is to give them a chance at a productive livelihood in the game dominated by big business. Wala naman talaga mga commercial fishers dito. Yung mga 3 tonnage above, wala pa kami nun dito. Ano po ba yung nagtulak po sa inyo na maging strict? Parang ano ba yung nakita mong significance ng pagiging strict para sa inyo? Okay. Dito kasi sa Barangay Sangputan, kahit hindi ka mayaman dito, kahit basta may pangbili ka lang ng bigas, hindi ka magugutom dito. Kasi ang daming isda. Dumungaw ka lang sa dalampasigan, marami ng isda makukuha mo, kahit mano-mano. Yan ang gusto kong sana pagdating ng panahon, yan sana yung maging resulta ng pagiging stricto natin doon sa proper town. But the fishers and locals fear a proposed amendment to the Fisheries Code would open municipal waters to commercial operators. President Ferdinand Marcos Jr. himself urges a revision of the law. Our fisheries codes must be revised to incorporate and strengthen science-based analysis and determination of fishing areas. This approach will protect both the interests of our fisherfolk and our fisheries and aquatic resources. To this end, we will seek the support of Congress to amend the code to guarantee sustainable development of our fisheries sector in harmony with environmental balance. We will be now tackling on the updates on the RA 10654 that the Oceana will present. Yung Fisheries Code po was amended in 2015 from Fisheries Code 8515 of 1998, specifically to address illegal, unreported, and unregulated fishing. Kung titignan naman po natin yung sinabi ni Presidente, lahat po yan nasa batas na natin. Ang kulang po, ano po sa tingin niya kulang? Implementasyon. Doon sa bago po nilang proposal, hindi na po distansya
ang basehan kung saan pwedeng mag-commercial fishing. Gusto po nila lalim na. Ano pong instrumento gagamitin natin? Depth sounder, sonar, satellite, grid maps. Mas mahirap daw po eh. Kung lalim ang basehan, mas lalong magkakandalo-loko yung implementasyon. Para po sa LGU Victoria, talaga yung ano namin stand is bawal po talaga yung commercial fishing vessel sa amin kasi hindi po makakompete yung mga fisher folks namin dito. Pagpapasok sila, for sure, wala nang mahuhuli. Ngayon nga, wala nang nahuhuli yung mga fisher folk namin. How much more kung andito sila na equipped sila ng mga fishing paraphernalias na mga, sabi pa dito, high-tech na. Diba? Kami yung unang-unang masasagasaan. Dahil sa amin nga lang halos wala nang mahuli, tapos dadagdagan pa ng malalaking ganun. Mas lalo kami maapektuhan. Yun ang siguro magiging parang tinik sa lalamunan namin. Yung commercial fishing, mas halos maubos yung isda yan eh. Paano yung taga-isla, yung dito sa bayan namin? Yung mga maliliit na mangingisda, hindi mahirapan kami. Paano yung mga kabataan namin? Sila yung susunod sa amin. Kami tatanda na. Kung pwede lang, hindi pwede mapasok yung municipal water ng commercial fishing. Gaano ba kadalas may operation? As it is, illegal fishers with better gears have been evading the watchful eyes of sea patrollers. Nung isang gabi po na may nag-tip sa amin na nandyan yung illegal fishers, pinuntahan po namin. Naabutan nga namin doon. Tapos nung na-identify nila na service ng PNP, ayun, tumakbo sila tapos sinabol namin. Hindi namin sila mahabol kasi mabilis yung sasakyan nila. To solve illegal, unreported, and unregulated fishing, the national government requires commercial operators to install vessel monitoring systems. These tracking devices are designed to gather real-time data on fishing behavior within Philippine waters. The government has a legitimate interest in combating IUUF fishing. Pabor po ba kayo doon na dapat lagyan lahat ng ganong commercial? Opo ma'am, para madali silang ma-monitor kung pumasok na ba sila sa municipal water o kaya. Tsaka pag nagkaroon ng ma'am, ng mga bagyo, madali silang ma-monitor kung saan area sila banda. Glenn Calipos, General Manager of the Alliance of Northern Samar LGUs near the San Bernardino Strait, notes how implementing vessel monitoring measures can protect even the smallest of fisherfolk. On my personal note, kailangan kasi doon na neutralize, doon na i-equalize sino ang commercial at ano naman talaga ang para sa LGU. Kasi ang sa LGU we stands for yung mga maliliit na mga mangingisda. Sila na nga ang nasa lipunan, nasa laylayan ng lipunan, pag ipagkakait mo pa. So ano nang matitira sa kanila? Na may kuha siyang, halimbawa, high valued na mga fish. Pag makuha naman na yan, hindi naman niya yan kakainin eh. Ibebenta niya yan at saka ibibili ng less value ng pagkain. As a fisherman na kumukuha ng isang magandang isda, pero pag kumain sila, anong kinakain nila? Tamban. Ang kinakain nila, salted fish. Minsan pa nga, yung nasa lata na. Yun ba ang social justice? Pabayaan na lang nila sa amin itong mga maliliit na bangka. Kasi tutusin malaki naman ang dagat. Maraming space para sa kanila. Huwag na rito. 15 kilometers lang ang hinihingi namin. Huwag naman sana. Tama na siguro ang hanggang economic zone sila ng Pilipinas, pero ang 15 kilometers ay para sa mahirap, para sa maghihikahos. Kasama ko masaya-masaya at maraming huli. Kahit pa paano, pag-uwi namin bukas sa aming barangay, sa bahay namin, may madadala kaming mga pasalubong. Medyo napagod din at naantok, pero siyempre nawala yung antok pag nakakita ng maraming huli. Paano niyo ibabalitot sa pamilya niyo, sir?
ay pagdating namin sa bahay, sabi namin, nakahuli ka na ganito karaming isda, 7 banyera. Eh, siyempre, matutuwa din yun. At may maibili na kaming bigas, bawat isa sa amin. With the ocean as vast as it is, the fisherfolk here wonder if the day would come that they would have to give up their tiny 15 kilometers for the sake of big business. Michelle Abad Rappler, Northern Samar.